Welcome to Redefining Us. Nais naming ihayag ang Gospel of Grace patungkol sa ginawa ni Jesus Christ na siguradong magpapalakas sa ating faith and Christian life araw-araw. Tara, let's dive into God's Word and His love together. Hosea chapter 2 verse 19 to 20. Ready? Pakibasa. Ready? Go! I will betroth you to me forever. I will betroth you to me in righteousness and justice, in steadfast love and in mercy. I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. Okay, sige. Tingnan nyo yung mga cellphones ninyo at tingnan nyo yung verse 19. Ang sabi dyan, I will betroth you to me forever. Pag binasa nyo yan sa sa New Living Translation, ang pagka-translate dyan ay, I will make you my wife forever. Parang ganon. Okay? And then, I will betroth you to me in righteousness, in justice, in steadfast love, and in mercy. I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. Pakisabi nga, and you shall know the Lord. And you shall know the Lord. Okay. Pag tinignan nyo yung verse na yan, pansinin nyo, and you shall know the Lord. Tama? Makikilala natin ang Lord. Paano? Paano siya magpapakilala sa atin? Una niya daw gagawin is He will make us His wife forever. Ibig sabihin, nandun yung faithfulness ng Lord. And then, next ay, magpapakilala daw siya through righteousness and justice. Okay? True righteousness and justice. And then, next ay, steadfast love and in mercy. And I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. Na parang ang point is ganito. In order para makilala nyo ang Panginoon, magiging ganito ako. Nakuha nyo? Para makilala nyo ako, gagawin ko sa inyo, gagawin ko kayong wife, I will be faithful to you, I will betroth you in righteousness, I will betroth you in justice, and then makikilala nyo na, ikaw yung Lord. Ikaw yung Lord. Nakuha nyo? Hindi siya yung parang, kilalanin nyo muna ako. Tama? Na parang, kung ano ang kailangan, kung anong level ang kaya nyong gawin, magpakabuti kayo, magpakaganyan kayo, bago nyo ako makikilala. Or bago kayo magiging anak ko. Or bago nyo ako magiging Diyos, dapat maging okay muna kayo. Nakuha nyo yung point? Nakuha nyo yung point? Okay? Pero dito ang sabi, I will make you my wife forever. I will make you my wife forever. I will betroth you in righteousness. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin ng Panginoon, in righteousness. And in justice. And also in steadfast love. Pakisabi nga, steadfast love. Steadfast love. Alam niyo mo, pag sinabing steadfast love sa Hebrew, yan yung sinasabi na unfailing love. Okay? Unfailing love. Ibig sabihin, mamahalin ko kayo ng unfailing love, and then magbibigay ako sa inyo ng mercy, and then, I will betroth you in faithfulness. Makikita niyong faithful ako, and then, pag nakita niyo na, and you shall know the Lord. Ibig sabihin, you will know the Lord doon sa mga situation na kahit hindi nyo deserving na makita yung grace niya, hindi nyo deserving makita yung faithfulness niya, hindi nyo deserving na magkaroon ng trabaho, hindi nyo deserving na magkaroon ng jowa na maayos. Diba? O hindi nyo deserving makapunta sa ibang bansa, ibibigay yun sa inyo ng Panginoon, and then you shall know the Lord. Tapos balikan natin yung vineyard at saka sa labor. Ang galing ng Lord kung paano nirelate ng Lord yun doon sa vineyard eh. Kasi kung papansin nyo, di ba, yung lahat ng mga after nung first batch na nagkapagtrabaho, ano ang unang ibinigay ng Lord? Di ba opportunity? Ang sabi natin sa last R&R natin, doon sa mga naka-attend, di ba, pagdating nung 11th hour generation, sila yung mga tipong alas 5 na ng hapon, wala pa rin nag-hire sa kanila. It's because sa pagkakaaral natin, ang sabi doon, dahil posible itong mga to, hindi kasi qualified. Ibig sabihin, pasabihin natin, hindi sila mga mabubuting empleyado. Kaya walang kumukuha sa kanila. Pero kinuha pa rin sila sa last hour. Tama?
Kinuha pa rin sila sa last hour. At ano yun? Binigyan sila ng opportunity. Diba? Hindi naman nila deserve yun eh. And then, after na, nung binasa nyo sa verse 16, pinakita doon na binigyan sila ng favor ng Panginoon, binigyan sila ng, anong tawag doon? Ng grace ng Panginoon or nung sobra-sobra pa sa deserving nila. Kasi isang oras lang naman sila nagtrabaho eh. Tama ba? Isang oras lang sila nagtrabaho, binigyan sila ng grace ng Lord. And then, ano pag kayo yun, isipin nyo, doon nyo palang makikita na, mabait pala to. Tama ba? In relation doon sa Hosea, na ipinakita ng Panginoon noon sa Israel na, kahit kayo ganyan, I will betroth you as my wife forever, I will betroth you in faithfulness, I will betroth you in justice, I will betroth you in steadfast love and in mercy, and you shall know the Lord. Di ba ang galing? Na parang sa atin ngayon, because we are now, no? Nung tayo ay naging Christian, we are now in Christ. Ang galing lang ng Panginoon na even sa mga regular na buhay natin, may makikita kang grasya ng Panginoon na I believe sa tingin natin minsan hindi naman natin deserve, pero ibinibigay ng Panginoon. And then naisip tayo, oo nga, mabait nga ang Lord. Oo nga, mahal nga ako ng Panginoon. Pero in the first place, hindi naman natin hiningi. Diba? Ang galing. That is why every day sa buhay natin, maganda na i-reflect ninyo or i-reflect natin yung goodness ng Panginoon palagi. And always remember na wala kayong kayang pagtrabahuan para i-deserve ang grace ng Panginoon. Para i-deserve ang goodness ng Panginoon. Hindi yung works ninyo. Yung works ninyo ay magiging fruit yan ng inyong salvation. Amen? Pero of course, hindi naman natin maitatanggi na meron tayong mga challenges. Tama? Sino dito ang nakakaranas ng challenges ngayon? As FSY. Taas ang kamay. Okay. Sino may mga pinagdadaanan? Na hindi, parang painful na. Painful na. Lahat ba tayo? Meron? Okay. Dahil lahat tayo, I believe, ay meron pinagdadaanan, itong verse na to, I believe, ito yung, dito tayo iinog mamaya sa reflection din natin. Pakibukas sa Hebrews chapter 12, verse 11. Hebrews chapter 12, verse 11. Okay? Lahat ng mga nakita na, pakitaas ang cellphone. Hebrews chapter 12, verse 11. Okay? O ito again, para maintindihan nyo yung verse na yan, dahil alam ko yung iba nakabasa na. Andito ngayon tayo sa premise na, or nandito tayo sa situation ngayon na we are standing in the favor of the Lord. Tama? Pero hindi natin pwedeng sabihin, wala tayong pagdadaanan. Hindi pwedeng walang child discipline ng Panginoon, walang disiplina. Tama ba? Kasi ang sabi din sa atin ng Lord, sabi din sa atin ng Word, we are changing from glory to glory. Ibig sabihin, for example, ganito, we are favored by the Lord, pero hindi tayo hahayaan ng Lord na, okay, nanluloko ka pa din. Hindi ka hahayaan ng Panginoon, okay, aasa ka pa rin sa mga ganitong gawain. Hindi ganon. Ibig sabihin, meron tayong mga ways before na gusto ng Lord din i-trim down and we can do righteousness. Yung fruit ng righteousness sa atin. And sometimes, it takes na kailangan magkaroon din tayo ng discipline. Tama? And ako, personally, sa akin, sa theology na naniniwala ko yan, I don't believe na bibigyan tayo ng discipline ng Lord na bibigyan tayo ng aksidente, tapos magkakasakit tayo. Di ba? Ito nga sa akin, sa personal view ko, the Lord will allow us to have disappointments. Lalo na kapag tayo ay nagdidepende sa sarili natin, as a Christian, tapos naniniwala ka na, hindi, sige, kaya ko to, nakalimutan mo ang Panginoon. The Lord will allow it na, okay, if you want it to do your way, sige, go. Until you will realize na, hindi ko pala kaya, kailangan ko pala ang Lord. At doon sa moment na yon, na kapag ka na-realize mo yun, may grace ang Lord at pwede ka pa rin bumalik sa Panginoon. May mga disappointments, may heartaches, and sometimes, yung mga request natin, hindi natin makukuha. Lalo na kapag gusto natin, pagka meron kang gusto, tapos meron kang urge sa loob mo na siguro sa lahat sa atin, kung meron kang nire-request ngayon,
and it seems like parang nararush ka to get it, most likely, ikaw lang yung may gusto niyan. Sabi nga ni Simon kanina, God made everything beautiful in His time. Sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Pero para mas madaling sauluhin, basahin niyo yung 3 verse 1. Ang sabi lang doon, kung isasummarize niyo, there's a time for everything. Yun lang. Okay? So okay, balik tayo doon sa discipline natin ngayon. Okay? Doon sa discipline naman natin ngayon, Hebrews chapter 12 verse 11. Sige nga, pakibasa sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The moment all this things is faithful forever and ever, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Okay. Isa pa, sabay-sabay, para hindi sabay-sabay eh. 1, 2, 3, go. For the moment all discipline seems faithful forever and ever, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Okay, sige. Sino dito yung may mga disappointments na at saka nakakaranas na minsan na, bakit Lord parang paulit-ulit? Taas ang kamay. May mga disappointments. At saka parang feeling nyo, nandito din kayo sa part na parang bakit stuck ako? Parang hindi ako umuusad. Parang gusto ko umusad pero nandito pa rin ako. Diba? Now, basahin natin ulit ha. Sino dito yung natutuwa kapag ka nasasaktan? Natutuwa kahit nasasaktan. Diba? Di ba wala sa atin? Sino dito yung magsasabi na when you are undergoing sa mga disappointments or sabihin nating disciplines from the Lord, sabihin nyo, ang pleasant naman nito. Wala, di ba? Anong sabi dito sa nag-usapan natin? For the moment, all disciplines seems painful rather than pleasant. But discipline seems painful rather than pleasant. Yun na yun. But later it yields a peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Pakisabi nga, to those who have been trained by it. To those who have been trained by it. Parang years ago, I think 2016, nung una kong nabasa ito or 2015, isa ito sa mga naging turning point before sa disiplina ng Lord sa akin pagdating sa faithfulness sa saan tawag dito? Sa pagdating sa work. Okay, bakit? Kasi during that time, ang daming hocus-pocus noon sa company namin na pwede mong ganito-ganitohin ganyan ng mga timesheet mo and everything. Pero during that time, kahit na ganun, kahit may overtime, kahit na merong extra money, pero parang kulang pa din. No? But during this time, ng mga panahon na yon, sobrang naging totoo nitong moment na to kasi ito yung verse na even until now, kung babalikan ko, meron ngayong mga bagong challenges na gusto ng Lord na magkaroon ako ng, pansinin nyo, merong peaceful fruit of righteousness. Hindi siya work of righteousness, kundi fruit, natural. Na during the disciplining time, during the disappointment time, babaguhin ka ng Panginoon. And siguro, hindi ko naman alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon dito na parang it seems like parang tumagal na kayo. But the point is, ang sabi dito, to those who have been trained by it. Alam nyo bang pwede kayong i-allow ng Panginoon to come into disappointments, to come into discipline, pero hindi kayo matitrain nun? Ibig sabihin, for example, sabihin natin na pag maglalaro ka ng badminton, meron namang time na kailangan ituturo sa iyo kung anong tama pumalo. Tama? Paano tamang grip? Tama? Pero may choice ka kung gagawin mo yun o hindi. Tama? Right now, ganito. Pakiisip ngayon sa situation ninyo, ano ba yung isang area ng Lord? Sa akin, na meron ako ngayon na parang gusto kong mag-improve, pero parang sobrang tagal ko na. Kasi ang sabi dito, magkakaroon ka daw ng fruit. Magsabi dito, magkakaroon ka daw ng
peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ibig sabihin, pwede kang, kung gusto mong umalis ngayon doon sa situation mo na yan, again, nandito tayo sa premise na mahal na tayo ng Panginoon, we are fixed, we are secured sa pagmamahal ng Panginoon, we are living by grace, pero may mga time talaga na iaalaw ang Lord na kung hindi ka matututo dito, iaalaw ng Lord na dyan ka muna until you become trained by it. Tama? For example, sabihin natin, lahat naman tayo nag-earn, wala naman tayong ibang dito wala naman tayong ibang common dito, lahat tayo sumisweldo. Di ba? For example, pagdating sa tithing, ang dami natin, lahat tayo. May sweldo tayo, meron tayong mga gusto sa buhay and everything. Actually, pwede ka naman bumili ng kahit ano eh. Pero, for example, if meron kang problema sa money, tapos ini-impress sa'yo ng Lord na matagal nang nag-church, okay, hindi ko kayo kinokondem, kundi sinasabi ko lang, the truth is, kung hindi ka matitrain ang heart mo to how to handle money and to give it to the Lord muna, iaalaw ng Lord na meron munang, okay, maghahanap ka ng pera para lang makabayad. Until dumating yung time na secured ka na, and then matututo ka ng, okay, ang trust ko ay sa Panginoon na. Pagdating pa lang yun sa pera. Pagdating pa lang yun sa tithing. How about doon sa specific na inisip nyo kanina? Sa situations ninyo, sa work ninyo. For example, pagdating sa trabaho, baka merong mga time sa sa buhay natin na hindi tayo inaalaw ng Lord. Hindi ito si Harold kasi siya yung ongoing promotion na kanina narinig ko eh. Pero hindi ka muna iaalaw ng Lord unless madil mo itong part na to. Pagdating mo sa work. Or pagdating sa relationship niyo sa mag-asawa. Pagdating sa relationship niyo sa parents ninyo. Na parang ang gusto ng Lord magkaroon, ganito don't get me wrong. Ang gusto ng Lord magkaroon tayo ng fruit of righteousness. At hindi siya yung parang okay sige, dapat ganito ka muna, hindi. I believe na ganito ang Lord sa atin pag hindi-discipline tayo, He allows it at pleasure na yun na gusto niya talaga na hindi, matutunan mo to kasi meron akong next na ibibigay para sa iyo. Na you will be able to handle it more efficiently and more, anong tawag dito? Maayos. Amen ba? Praise the Lord. So I hope, nasa ito, yes, favored tayo ng Lord. Yun yung gusto kong i-impart sa inyo ngayong gabi. Favored na tayo ng Lord. At alam niyo to, kahit ano pa ang mangyari, we are secured in Christ. And I believe na dyan sa pinagdadaanan nyo, kung meron man kayong disappointment ngayon, hindi yan dahil pinapunish kayo ng Lord because the Lord is preparing you for something better. Amen? Biblical basis, naalala nyo si Joseph? Bago siya magkaroon ng gift ng interpretation, alam nyo ba, nung unang-unang nangyari, kaya siya napadpad doon na binenta siya, dahil the first time niyang ininterpret yung dream, pinagmayabang niya yung pag-interpret doon sa mga kapatid niya at sa tatay niya. Na ultimo yung tatay niya, kahit na paborito siya, nagalit sa kanya. Tama? And then, dahil doon, inalaw ng Lord, yung heart niya, inalaw ng Lord na, ito, marandom na mo to. Pero napansin nyo, nung time na nag-interpret na siya para kay Pharaoh, basahin nyo doon. Ang sabi niya doon, it is the Lord who will interpret it. Amen? It is the Lord who will interpret it. Bakit? Kasi alam niya, meron siyang gift, pero alam niya, hindi niya kaya kung wala ang Lord. Pero again, babalik ulit tayo kay Joseph. Alam niyo ba, during that time, after nung binenta siya doon, at binenta siya as a slave, sinabi doon na si Joseph ay ganito binenta. Ang sabi doon is, but the Lord is with Joseph and he was a successful man. During that time na siya ay binenta, walang-wala siya. Wala siyang bank account, wala siyang suot na damit, siya ay slave. Sinabi ng Bible na the Lord is with Joseph and he was a successful man. At ganun din sa atin. The Lord is with you and you are a successful person.
Kasi kahit magkaroon kayo ng sandamukal na flood control projects, tama ba? Magkaroon kayo ng sandamukal na pera. If the Lord is with, wala kayo sa Panginoon, wala din. O ito na lang. Ganito, no? Pag kayo ang gumawa ng way in order for you to be promoted, or gumawa kayo ng mga bagay para meron kayong gain, tandaan nyo to, kayo ang may responsibility para ma-maintain yung promotion na yan, yung gain na yan. For example, kung kayo ay, sana hindi, or wala dito yon, amen, na nagsisipsip kayo sa trabaho. Ang mga taong nagsisipsip sa trabaho, pag ang taong nagsisipsip sa trabaho, na-promote yan, siya ang may responsibilidad para i-take, para ma-maintain yung promotion niya. Pero tandaan nyo to, pag ang Lord ang nag-promote sa inyo, kahit sino pa ang manira sa inyo, kahit sino pa ang may gawin doon sa posisyon nyo, hindi aalaw ng Lord yan na mabagsak kayo. Bakit? Kasi sabi sa word, ano nga yun? No weapon shall be formed against me No weapon formed against me shall prosper. Tandaan nyo to, pag ang Lord ang nagbigay sa inyo ng blessing, pag Lord ang nag-promote sa inyo, kahit merong mafo-form na mga aatakihin yan, pero it will not prosper. Okay? So right now, sa reflection natin, find 3 tao kayo. Okay? Find 3 tao kayo. And ganito, ito ang question natin. Ito ang question natin. Ano yung area ng life ninyo na you want to be trained? Now, God is currently training you. And you want it na si Lord ang bahala. This is at some point parang accountability din natin. But I hope that we get to share this sa ating mga kasama dito sa RNR. Okay ba? Okay? Clear ha? Ano yung pinagdadaanan ngayon sa inyo ng Lord na you are being trained by the Lord sa mga disappointments and everything. Okay? 3 tao. Kayong 3 na lang. Maghiwalay nga kayo. Magsisisi na tayo eh. Hindi, isino na lang. Ito, dito. Sige. Carlo Peng and M. Dito ka or pwede. Ayan, pwede to. Carlo. Tama. Tapos, 3. Kuya Lester. Sino kayo? 3? Ay, hindi. Ay, 4 kayo. Dige, kayong 4 na lang. Sud. Kayong 3 na lang, Jace. Tama. Magsisisi kayo. Hindi pa kayo nag-meet, di ba? Okay na. Kayong 3 ha. Wait. Stop muna. Clear ba ang question? Ano ang area ninyo, ng life ninyo ngayon na you are currently being trained by the Lord? As in parang
Parang minomold ka ng Lord. Na sa tingin nyo, parang, ay, hindi ako talaga nagiging true dito sa ano ng Lord. Kaya hindi ako makausad. Parang ganun. Kasi alam nyo yan, kapag kasi Lord ang nagtitrain sa inyo. May Holy Spirit kayo lahat. Okay? For example na to, halimbawa sa work nga, na parang, gusto ko ma-promote, pero parang hindi pa yan time. Meron pang something talaga na, hindi dahil binaparusahan ka ng Lord, hindi, minomold ka ng Lord doon. Okay? Thanks for tuning in to Redefining Us. May the gospel shape your heart, renew your mind, and transform your life. Kung ikaw ay na-bless sa episode na ito, feel free to share it with people you know. Stay rooted in His grace, and we'll see you next time. God bless you.